totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po yung pagpapatuloy ng aking kwento, Sir PB. Tinulungan nga ako ng tiyuwing ko para makapasok sa barracks at nang upang makahiga. Sobrang sakit ng ulo ko at giniginaw ako. Hindi ko naman naisip na dahil iyon sa aking kinain, pagkat mabilis ko namang nailuwa iyon dahil sa hindi ko kinaya, pagkat di po talaga ako kumakain ng dugo. Dibotong Katoliko ang mga magulang ko, pero kahit minsan ay hindi po ako kumain ng tinuguan dahil sa hindi ko talaga nagustuhan at nakahiligan. Nagtaka din noon ang tiyuwing ko sa kung ano ang nangyayari sa akin. Pare-pareho kaming walang maisip na dahilan dahil biglaan lang talaga iyon. Kahit nga yung ibang mga kasama namin, kahit mga nakainom, ay kanila rin akong inasikaso at nagpakita ng pag-aalala. Kanila pa nga akong pinaglalawayan dahil sa akala daw nila ay balis, dahil nag-umpisa na ring makaramdam ako ng matinding pananakit ng aking tiyan. Pero ako mismo ay hindi naniniwala sa balis o usog. At tulad nga ng inaasahan ko, ay hindi naman umepekto ang kanilang mga ginawang paglaway sa akin, dahil nagpatuloy ang sakit ng ulo at sikmura ko. Nakita kong lumabas noon ang tiyuwing ko. Mga ilang minuto ang lumipas ay may kasama na ito pagbalik. Namumukhaan ko ang matandang kasama nito. Siya ay isa ding trabahador sa aming pinagtatrabahuan, ngunit kabilang sa ibang grupo. Nakakaramdam pa nga ako ng awa sa tuwing makikita ko ito kapag nagtatrabaho kami, dahil naisip ko na hindi na dapat ito nagtatrabaho pa sa edad niyang iyon. Kung sa bagay ay hindi naman na bago yung mga ganong tagpo dito sa atin sa Pilipinas. Para mabuhay at may maisuporta sa pamilya ay kailangan mo talagang magtrabaho kahit na may edad ka na. Lalo pa nga at wala naman tayong matibay na sistema pagdating sa tinatawag na retirement. At sa pagpapatuloy po ng aking kwento, paglapit sa akin ng matanda ay hinawakan niya ang aking kamay at agad niyang sinabi na may gumawa daw noon sa akin. May dinukot itong maliit na bote na mayroong lamang langis at nanghingi siya ng isang malinis na papel. May isinulat siya doon at binasa ng langis, at siya niyang ipinahid sa mga parte ng katawan ko kung saan ako nakakaramdam ng sakit. Napapansin naming dumidikit yung papel sa aking balat na para bang pinipigilan niyon, at paulit-ulit niyang ginagawa iyon hanggat kumakapit pa yung papel sa aking balat sa tuwing kanya iyong ipapahid. Inuna niya noon ang sa bahaging ulo ko. Makailang beses niyang ipinahid-pahid yung papel hanggang sa hindi na iyon dumidikit pa, at nakaramdam ako ng kaginhawaan
nawala yung matinding sakit na nararamdaman ko sa aking ulo. At hindi na rin ako masyadong giniginaw. Isinunod naman niya yung sa gawing sikmura ko. At ganun din yung naging proseso. At nawala din yung sakit doon nang hindi na dumidikit yung papel. Pero nakikita kong gumagalaw yung kanyang mga labi sa tuwing kanya iyong ipinapahid. Parang mayroon siyang sinasabi pero mahina lang. Tanging siya lang ang nakakarinig at nakakaunawa noon. Nagpasalamat ako sa kanya. Ganon din yung chewing ko. Naabutan niya ito ng bayad pero hindi naman ito tinanggap ng matanda. Bago ito umalis, ay nakita kong nag-usap pa silang sandali ng chewing ko sa may pintuan ng barracks. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Pero halatang importante iyon. Pagkat napansin kong seryoso sila pareho. Pag-alis ng matanda ay nahiga na rin ang chewing ko. At muli pa niya akong kinamusta tungkol sa aking nararamdaman. Sinabi ko namang maayos na ako at nagpasalamat din ako sa kanya. Kinaumagahan, pagkatapos kong maligo, ay gumaan na lalo ang aking pakiramdam. At matapos makapag-agahan, ay nagtrabaho na muli kami. Kinahaponan noon ay nagtaka ang chewing ko, maging yung iba pa naming mga kasama, kung bakit hindi pumunta yung kaibigan nilang gwardya. Hanggang sa lumipas na ang halos 1 linggo, ay hindi pa rin ito nagpapakita. Isang araw, habang nakabreak kami ng umaga at nagtutumpukan doon sa tindahan, ay may naabutan kaming mayroon silang pinag-uusapan. Tungkol di umano iyon sa isang lalaki na pinagtataga malapit lang doon sa aming pinagtatrabahuan. Pinagtulungan daw ito ng kanyang mga kainuman. Nung huli ay narinig naming sinabi ng isang lalaki na gwardya daw iyon. Dagdag pa nito ay iyon daw ang gwardya pa nga na pumupunta paghapon doon sa aming barracks, na kanya pang itinuro ang chewing ko at sinabi niyang kilala daw iyon ni Uncle. Sumagot naman ang chewing ko at sinabing tama lang daw na mangyari iyon sa gwardya dahil sa masamang gawain nito. Na nagtaka naman yung mga nakarinig noon kung kaya kanilang tinanong si Uncle tungkol sa kanyang ipinahayag. Sinabi ng chewing ko sa kanila yung ginawa noon sa akin, at kanya pang ibinida si Mang Kulas para naman sa ginawa nito, na hindi daw niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa akin kung hindi daw ako naagapan at nagamot ni Mang Kulas. Lumipas pa ang maraming araw at nang matapos ang bakasyon at magpapasukan na, ay nagpaalam ako sa chewing ko at sinabing aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Sumang-ayon naman ito at pinayagan ako dahil sa iyo naman talaga ang pangako niya sa akin, kung kaya nga ako sumama sa kanya. Tamang-tama din naman dahil sa aabutin pa ng taon ang project namin doon. Kaya nagtanong-tanong ako kung saan ang pinakamalapit na paaralan doon. At nang malaman ko, ay nag-inquire na kagad ako. Di naman mahirap dahil sa dala-dala ko naman ang lahat ng aking kailangan. At matapos ang mahabang proseso, ay nakapag-enroll din ako. Nadaan din sa tiyaga. Na kapag hindi ko alam, ay naglalakas loob na lang ako na magtanong. Hanggang sa nasanay na rin ako
at naging palagay ang loob sa aking bagong paaralan. Civil engineering ang kursong kinuha ko at doon pa rin ako umuwi sa barracks, na kapag may pagkakataon ay nagtatrabaho pa rin naman ako. Okay lang naman dahil sa malakas ang chewing ko sa amo niyang engineer. Anong huli nga ay nakilala ko na rin ito dahil sa madalas niyang nakakausap ang chewing ko sa tuwing pumupunta ito sa site. Mabait ang amo ng uncle ko. Nagawa pa nga nitong magkalkal sa mga luma niyang gamit at ibinigay sa akin. Pati na nga mga luma niyang libro. Kanya din akong binibigyan ng tips. Mabilis na lumipas ang panahon. Umuwi ako sa amin kapag may pagkakataon. Minsan ay kasama ko si uncle na umuwi. Minsan naman ay ako lang. Isang beses nang umuwi ako ay nabalitaan kong ikinasal na raw si Ruby. Hindi daw nito natapos ang kanyang pag-aaral. Di ko alam pero bakit parang nasaktan pa rin ako. Ngunit hindi na kasing sakit tulad ng dati. Sinabi ko na lang sa aking sarili na may kanya-kanya na kaming buhay. At tuluyan ko na nga siyang kinalimutan. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa sumapit na yung aking pinakaaasam-asam na pagtatapos. Masayang masaya ang chewing ko, lalo na ang aking mga magulang at kapatid, na lalo pang nalubos ang kanilang kasiyahan nang maging isang ganap akong engineer makalipas lamang ang ilang buwan nang maipas ako ang aking board exam at isa na akong lisensyado. Nagpaalam ako kay uncle na gusto kong umuwi upang ipagdiwang yung aking tagumpay kasama ang aking mag-anak. Pumayag ito at sinabing syempre daw ay sasama siya. Lalo naman akong natuwa dahil sa totoo lang ay hindi naman magiging posible ang lahat ng nangyari sa akin kung hindi rin dahil sa pagmamalasakit at tulong ni uncle. Nang dumating kami sa bahay ay bumili pa nga ito ng kataying baboy upang siya naming ihanda. At parang ayaw ko nang matapos pa ang kasiyahan kong iyon. Dahil sinabi sa akin ng mga kapatid at nanay ko na nagbago na rin daw ang aming ama. Hindi na raw ito umiinom at nagsasabong. At naging responsable na raw na kanya nang tinitindigan ang pagiging tunay na ama sa mga kapatid ko. Kaya nagawa ng makapag-aral ng 7 ko pang kapatid na amin na lang pagtutulong-tulungan. Ang kuya ko nga ay hindi pa rin nag-aasawa noong mga panahon na iyon dahil sa desidido din itong makatulong sa aming mga kapatid. Sabi pa nga niya, di bali na raw na hindi siya makapagtapos basta't makapag-aral lang daw kami. At yung amin daw tagumpay ay kanya ring tagumpay. Habang abala sila sa pagkatay ng baboy, ay niyaya naman ako ni nanay at isa pa naming kapatid na magpunta sa bayan upang mamili ng aming mga kakailanganin sa simpleng okasyon na iyon. Nang biglang makita ko si Ruby nang hindi inaasahan at nakakaawa ang ayos nito. Karga-karga niya ang isa niyang anak habang may inaakay pa na isa. At sa tingin ko ay nagdadalang tao pa ito. Naisip kong hindi rin mahilig ang kanyang napangasawa. Naisip ko rin na dahil siguro sa maganda kasi si Ruby. Pero noong mga oras na iyon ay parang hindi na mababakas pa ang kagandahan nito. Napansin kong nahiya siya na sa aking palagay ay gusto nitong umiwas, pero hindi na niya iyon magagawa pa dahil wala naman siyang ibang madaraanan maliban na lang
na siya ay bumalik. Nang ilang dipa na lang ang layo namin, sa garalgal na boses ay kanya akong binati at kinamusta. Napansin kong may pait sa kanya mga labi. Sinabi ko kay nanay na mauna na siya at kanya na lamang akong hintayin doon sa may kanto. Sinagot ko si Ruby at sinabing maayos naman ang aking kalagayan. Sabi niya, nakatapos na pala raw ako sa aking pag-aaral at isa ng ganap na inhinyero. Tumango ako at sinabing sa awa ng Diyos. Sabay sinabi niyang samantalang siya raw ay hirap na hirap sa kanyang buhay. Nakadampot umano siya ng bato na pampukpok sa kanyang ulo. Nakakaranas pa nga raw ito ng pananakit, lalo na pag hindi niya mapagbigyan sa gusto. Nakaramdam ako ng awa para kay Ruby, pero alam kong wala naman akong magagawa sa kanyang sitwasyon. Namagitan ang katahimikan sa aming dalawa. At nang kapwa wala na kaming maisip na sasabihin pa, ay nagpaalam na ito. At bago ito tumalikod ay nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Medyo lalaktawan ko na po, Sir PB, yung ibang naging kaganapan pa sa buhay ko. Medyo magpa-fast forward na po muna ako. Nagkaroon po ako ng nobya. Ilang taon din kaming naging mag-steady bago nagdesisyon na magpakasal. Tapos din po siya sa kanyang pag-aaral at isang supervisor sa isang kilalang kumpanya na may branch sa probinsya. Na mag-iisang taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Jenny, ay nadistino ito sa ibang lalawigan. Noong mga panahon iyon ay mayroon din akong project at ako lang mag-isa ang umuwi sa aming bahay. Nag-uusap lang kami madalas noon sa cellphone. Nang mahigit isang linggo na siya doon, ay hindi ko na mapigilan pa ang aking pananabik sa kanya. Kung kaya, nagdesisyon ako na puntahan na siya. At iyon din naman ang gusto niya mangyari. Dahil sa hindi pa raw siya pwedeng makauwi sa amin, hindi pa niya maiwan ang bago nilang branch. Dahil sa hindi pa kaya ng mga empleyado doon. Kaya excited ako ng mga oras na iyon na inihanda ang aking gamit. Pero walang wala sa isip ko na iyon na pala ang pagkakataon na makakaranas ako ng isang nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay na hindi ko po talaga makakalimutan. Kinaumagahan nang maihanda ko ng aking mga gamit ay umalis na rin agad ako. Tinext ko pa si Jenny at sinabing paalis na ako ng bahay. At nang bumabiyahe na ako na nakasakay na sa bus, ay mas pinili ko na lang ang maidlip na muna dahil sa halos wala akong tulog noong nagdaang gabi. Nang bigla ko na lang naramdamang huminto ang aking sinasakyan. Maya-maya pa ay may naramdaman akong may umupo sa aking tabi. Kung kaya napamulat ako. Pagtingin ko ay nakita ko ang isang babae. Kaya umayos ako sa pagkakaupo para makaupo din siya ng maayos. Bumalik ako sa pagtulog. Di ko alam kung gaano katagal na akong nakaidlip uli. Naramdaman ko kasing huminto ang bus. Narinig ko ang konduktor na nagsabing bumaba na raw yung mga magbabanyo at kakain. Stopover na pala. Kaya tumayo ako at naisipan kong bumaba. Dahil bukod sa naiihi na ako, ay nagugutom na rin. Kaya nag-excuse ako sa kanya at bumaba na. Pagkatapos makakain ay nakita kong isa-isa na rin nagsisiakyatan yung mga pasahero ng bus na aking sinasakyan, maliban sa mga naninigarilyo pa.
Kaya umakyat na rin ako at doon na lamang sa bus magpapababa ng aking kinain. Pagpasok ko sa bus ay agad akong nakapatingin sa aking upuan at nagpang-abot ang aming mga mata ng babae. Nagtama ang aming paningin. Pero nakita kong binawi niya rin ang kanyang tingin sa akin at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok at napakagatlabi siya. Lumapit ako. Muli akong humingi sa kanya ng paumanin dahil sa may istorbo ko na naman siya sa aking pagdaan. Nagbigay daan naman siya sa akin at ang nakaupo na ako ay di ko maiwasang hindi mapatingin sa kanya sapagkat parang balisa ito. At ilang oras na ang aming naging biyahe pero hindi siya bumaba upang kumain. Ilang saglit pa ay umandar na uli ang bus. Mahaba ang naging biyahe namin at hindi ko kabisado yung mga bayan na aming nadadaanan. Panay ang silip ko sa bintana nang bigla ko siyang narinig na nagsalita at kanya akong tinanong kung saan raw ang aking punta. Kaya sinabi ko ang bayan. Sabi niya ay malayo pa raw iyon at inisa-isa pa niya sa akin yung mga bayan na aming daraanan. Tinanong ko rin siya kung saan ang punta. Sinabi niya hindi daw niya alam kung kaya nagtaka ako. Pero nahiya naman akong tanungin siya tungkol doon. Baka kasi sabihin niya ay masyado akong nanghihimasok. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan na iba na lang yung aming pinag-usapan tungkol sa mga bayan na binanggit niya sa akin. Malawak pala ang kanyang kaalaman tungkol sa mga bagay na iyon. Hanggang sa narating na uli namin ang isa pang stopover. Kaya niyaya ko siya na kumain. Ngunit sinabi niyang busog pa raw siya at walang gana. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nahalata ko na marahil ay wala lang siyang pera. Sinabi ko sa kanyang ako na ang bahala at ililibre ko siya. Nagatubili pa rin ito dahil sa nahihiya siya. Kaya sinabi kong wala siyang dapat na alalahanin at napapayag ko naman siya nung uli. Magkasabay kaming kumain at tinayaan ko siyang umorder ng gusto niya. Alam kong gutom na siya dahil sa layo ng aming binyahe. At hindi nga ako nagkamali. Magana itong kumain. Bagaman nahihiya, ay hindi na rin niya siguro napigilan pa. At doon ko napansin na maganda pala ito. Marivic ang pakilala niya sa akin. Sinabi ko sa kanya habang kumakain kami na sumama na lang hanggang doon sa pupuntahan ko kung wala pa siyang siguradong pupuntahan. Tinanong niya ako kung hindi pa raw nakakahiya. Sinabi ko sa kanya na wala naman siyang dapat na ipag-alala. At nang makatapos na kami sa pagkain ay umakyat na kami kaagad sa bus. Nang magsimula na uling umandar ang aming sinasakyan, ay pinatayin na naman ng driver yung mga ilaw at iniwang nakabukas lamang yung mga dim light. Kaya isinandal ko ang aking likod sa upuan at ipinikit ang aking mga mata dahil parang ang sarap na matulog. Ilang sandali lang ay naramdaman kong may yumapos sa akin. At naramdaman ko rin ang kanyang ulo na inihilig sa aking balikat. Minulat ko ang isa kong mata at sinilip siya. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Kasi parang halos gusto na niyang isiksik ang kanyang mukha sa kilikili ko nung huli. Kaya iniakbay ko naman ang isa kong kamay sa kanya at aking idinikit ang pisngi sa kanyang ulo. Nang bigla itong tumingin sa akin
Kung kaya nagkatitigan kami. At napansin kong dahan-dahan na niyang inilalapit ang kanyang mga labi habang patuloy na nakatitig sa akin. At naramdaman ko ang malalambot niyang mga labi para may kuryenteng dumaloy na bigla sa aking katawan. At gumanti na rin ako ng halik. Napasandal ako sa may bintana at halos kanya na akong daganan. Daan-daan ko na ring iginala ang aking kamay. Nadala na ako sa tukso at hindi na namin alintana pa yung mga tao sa ibang upuan. Nang huminto ang bus sa isang bayan, ay nagpasya na kaming bumaba. At mabilis na naghanap ng kwarto na aming matutuluyan. Ang totoo po ni minsan ay hindi pa ako nakapasok sa ganon. Pero noong mga oras na yun kasi ay tuluyan ang nakubabawa ng isip ko ng pagnanasa. Nang makakuha kami ng kwarto, pagpasok ay hindi na namin napigilan pa ang aming mga sarili. Naglapat na kaagad ang aming mga labi at napahiga sa kama. Nararamdaman ko ang dila niya, pero sa isip ko ay bagya naman akong nagtaka. Pagkat parang napakahaba naman yata noon at tila mas malapad pa kaysa karaniwan. At may naramdaman din akong matulis na bagay na tumusok sa aking likod at gumuhit. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Dala na rin ng init ng katawan na aking nararamdaman. Nang unti-unti ko nang tinatanggal ang botones ng suot niyang blouse, ay bigla niya namang kinabig ang kamay ko at nagmamadaling tumayo na para bang nasusuka siya at naduduwal. At siya ay nakayuko. Agad itong pumasok sa banyo at isinara iyon. Nagtanong ako kung okay lang ba siya, pero hindi ito sumagot. Sa halip ay naririnig kong nagsusuka ito. At mayroon din akong naririnig na ibang boses. Malaking tinig iyon na nakakakilabot. Nang ilapit ko ang aking pandinig sa dingding ng pinto, ay narinig kong tila mayroong humahangos doon, na pagkaminsan ay parang napakabilis ng paghinga na humihingal. At nagsisimula na rin siyang magwala. Narinig kong nagkakalampagan na sa loob ng banyo. Dahil doon ay hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya nagpasya na akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng gusali ay nagtanong-tanong na lang ako kung ano ang aking sasakyan papunta doon sa asawa ko. Nang makasakay na ako ay matinding pagsisisi ang aking naramdaman. Tila naimasmasan ako. At simula po noon ay hindi ko na inulit pa iyon. At parang nagkaroon na rin ako ng phobia na pumasok sa mga ganong uri ng kwarto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir PB. At sana po ay magustuhan nyo. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.